Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin pong pangalan ng ating Panginoon. Muli ho, welcome po sa ating Time in the Word na tayo nagpapasalamat sa Diyos patuloy sa kanyang kahabagan at biyaya sa atin, sa mahabang pasensya ng Diyos, sa kabila ng ating mga pagkukulang ay nananatili siya sa kanyang katapatan. And as the book of Lamentation said, is of the Lord's mercy we are not consumed. It's not because of our faithfulness, hindi dahil sa ating performances, kundi dahil nanatiling mahabagin at tapat at mabiyaya ang ating Panginoon. Kaya lahat ng papuri ay sa Kanya lamang. And magpapasalamat tayo sa Diyos sa biyaya niya. Salamat ho sa lahat na nag-pray sa natapos ho na youth conference dito sa JCBC. And tayo nagpapasalamat sa Diyos with 102 registered delegates. So that's more than what we expected, higit sa last year. And with other churches din na hindi nakarating. So, purihin ng Diyos. At salamat ho sa lahat ng mga kapatiran from this church and other na nag-pray. And also, mga kapatiran dito, mga kabataan na tumulong even before the event, behind the scenes. So, hindi ko na isa-isahin na purihin ng Diyos. Bilang pastor ay napakasarap, napakaganda, nakakagalak na makita ang mga mananampalataya na tulong-tulong at ang church na hindi madamot para magsustento ng ministry. Nakakapagod, magastos, nevertheless, we see it as a very wise investment, lalo na sa mga kabataan ng mga iglesia. So pag-pray ho natin yan at hindi natatapos dun sa event, but let's keep on praying. What all we can do is to, as Paul said, magtanim at magdilig. Yun ang kaya natin gawin. Lahat ng pagtubo ay nakasalalay sa biyaya ng Panginoon. So let's keep on praying para ho sa mga kabataan. And hindi naman ho mga kabataan, lahat na nakarinig ng salita ng Diyos. Una, magligtas ang Panginoon. Pangalawa, magpalago ng pananampalataya. And then pangatlo, hopefully, ito'y gamitin ng Diyos para tumawag pa ng mga dagdag ng mga manggagawa, mga ngarag ng salita ng Panginoon upang ihayag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo at lalo pa mag-advance ang kaharian ng ating Diyos. Well, ilang ho ng mga announcements and reminders para ho sa atin dito sa JCBC. Ang fast approaching ho na event ay ang December 15 na ating Christmas service, and we are using the event occasion ng Christmas para ipag-impita. So, Lord willing, within this week ay ilalabas na ho natin yung ating digital invitation this coming Sunday. Mag-print out na ho tayo. Available na ang printed out natin ng mga invitations. Pag-invite ho natin, and who knows, naaaring gamitin ito ng Panginoon para makarating sila dito sa church. At ang goal natin ay makapakinig sila ng Ebanghelyo dahil it is the power of God unto salvation. As we have been reminded, pinag-aralan natin ang Romans chapter 10, how shall they call on Him in whom they have not heard? So kailangan nilang marinig ang Ebanghelyo at isa sa mga paraan ay maanyayahan natin sila. Give out gospel tracts, invite them to church, share the gospel lalo na at nawa pagpalain ng Diyos yung ating mga efforts. So right now, tayo dadako ho sa ating hong pananalangin bago tayo pumunta sa ating hong pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya mo, sa katapatan mo. Salamat o Diyos sa na-witness namin kung paano ikaw ay naging mabiyaya sa natapos na youth conference. Purihin ka o Diyos sa pagkilos, probisyon sa mga kapatiran na iyong ginamit, sa mga mangangaral na iyong ginamit. At nawa again, Lord, we ask
na ikaw po ang magpala sa iyong mga salita na naihayag, maging sa mga fellowship times, not just in our main sessions, but in the fellowship times, even the question and answer. Nawa o Diyos, ang lahat ng iyon ay maging, una sa lahat ay kapurihan sa iyong pangalan at maging instrumento mo para sa buhay ng mga kabataan at mga mananampalataya. O Lord, namin pong inihiling na patuloy mo kaming gabayan, maging sa amin pong pag-aaral ngayong gabi. Tulungan mo kami, nasa namin ang iyong katotohanan at hingi namin ang iyong liwanag sapagkat ito ang mag-iingat sa amin, ito ang magbabantay sa amin at rin na magpapalago sa amin sa pananampalataya. Tulungan mo kami, gabayan mo kami, maging amin pong nihiling na siyasatin mo rin kami sa anumang mga kasalanan sa aming mga buhay, mga bagay na dapat namin ginawa, na aming pinagpaliban, or mga bagay, o Diyos, na hindi namin dapat ginawa. Inisip po sinabi, patawarin mo kami, Panginoon. Kami patuloy na tumitingin lamang kay Kristo. Salamat dahil sa pamamagitan niya merong kapatawaran ng aming mga kasalanan, merong kaming kaligtasan. Tulungan mo kami na patuloy na magpursige sa kabanalan at gamitin mo ang pag-aaral namin ngayong gabi bilang isa sa mga instrumento upang kami patuloy na banalin maging sa aming kaalaman. Lahat ng ito ay aming nihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo dumako ho sa ating lesson for tonight, lesson number 28. Nandito pa rin ho tayo sa doctrine of the Holy Spirit, and by purpose ay we're going slowly dito ho sa paksa ng gifts of the Holy Spirit dahil maraming kalituhan, maraming maling paniniwala, maraming maling doktrina na kumakalat, and there are many things na ginagawa ng maraming mga churches at ito ina-ascribe sa Holy Spirit, but as it will be scrutinized sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay mabilis ang makikita na ito ay hindi talaga nanggagaling sa banal na espiritu. So, atin hong mag-review muna tayo. Pinag-aralan natin, again, napakahalaga ng prinsipyo na ito. The gifts of the Spirit are exercised under the rule of the Word of God. Okay? Yung anuman ang gifts na pinag-uusapan, be it supernatural or the more normal gifts, it must be exercised under the rule of the Word of God. Hindi ito pwedeng mag-over, hindi ito pwedeng mag-supersede, ito ay nasa ilalim at lingkod ng salita ng Panginoon. And then, mas inuna natin yung mga supernatural gifts, like gifts of healing, at mahalaga, hindi yung mga claims and even performance of these spectacular acts ay hindi guarantee ng identification ng pagiging sa Diyos agad. Sa Matthew 24, nagbigay ng warning ang ating Panginoong Jesus that there will be false teachers, false Christs, and they will be doing miraculous works. So, hindi yun ang pangunahing basihan kung hindi yung katotohanan o pinapangaral na mensahe. Number 2, working of miracles, at isa sa mga focus ng miracle works ay yung exorcism, and we looked at that. At again, isa sa mga paalala natin na mahalaga dito ay ang major work ng demonyo ay hindi pag-possess sa mga tao, kung hindi deception. Deception. At maganda nga yung paalala ng isang mangangaral na baka mamaya ay itong possession, pag nagiging nagkakaroon ng parang resurgence, itong mga demon possession, ay nadadivert dun yung isip ng mga tao, and yun nga lang, napakadaling mapawaw, napakadaling mapabilib, and napakadelikado sapagkat ito ay maaaring naglalaman ng mga maling katuruan. So let us be very watchful. The major work of the devil, according to the Bible, is not possession, demonic possession, but rather deception. Prophecy, isa pa ito sa madalas nating na-encounter, particular dito sa ating bansa. At ang ibig sabihin talaga ng prophetic office is God putting words in the mouth to be spoken by the chosen recipient, or recipient, which is the prophet. So, ang Diyos ay pumipili ng propeta, at ang trabaho ng propeta ay sabihin kung ano ang sinabi ng Panginoon. That's it. Wala siyang kapangyarihan sa kanya. Wala siyang kapangyarihan na pwede niyang i-on-off na switch sa pamamagitan ng sarili niya, kung hindi nakadepende siya sa Diyos na nagbibigay ng revelation or ng kapangyarihan. Old Testament background, a prophet's reception of revelation from God who proceeds to declare that revelation. So yun ang trabaho primarily ng prophet. Ano man ang sinabi ng Diyos, sasabihin niya sa mga tao.
Yun lang, ano? It's not primarily about future predictions. Bakit natin inuulit ito? Gusto kong basagin yung kaisipan na madalas pag narinig natin, ay, prophecy. It's about future prediction. Not entirely, hindi yun ang pangunahin. Kung ano ang nireveal ng Diyos, ang trabaho ng prophet ay sabihin ito. At makikita natin yan. For example, Prophet Samuel, Prophet Nathan, not actually future things, kung hindi nahandoon yung pag-rebuke nila sa kasalanan. And maaari, yes, may kasamang future things na itong gagawin ng Diyos pag hindi ka nagsisi. Nevertheless, ay hindi trabaho ng propeta na tumingin sa hinaharap. Wala silang quote and quote kapangyarihan na tumingin sa future. No, it's all based on what God will reveal. And so that's the in Old Testament prophecy. Now, the test of the prophets, number one, prophecy come to pass infallibly. Dapat kung totoong propeta, dapat 100% hindi nagkakamali yung sinasabi nila. Malinaw yan sa salita ng Diyos. Deuteronomy 18:20. But the prophet which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that he shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. Kapag peke, hindi totoo, gawa-gawa lang, mabigat ang pamantayan, mabigat ang parusa, death penalty. And if thou says, say in thine heart, how shall we know? Paano natin malalaman? Ano ba yung basihan? The word which the Lord hath not spoken. Ang sabi ng Panginoon, when a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the Lord hath not spoken. But the prophet hath spoken it presumptuously, that thou shalt not be afraid of him. Itong ibig sabihin, makikita natin dito. At napakaganda nung sinabi dito sa verse 22, yung implication nito, pag ang Diyos ang nagsalita, ibig sabihin, tiyak na mangyayari. Hindi pwedeng hindi. Whether bumoto man ng mga tao o hindi, o whether magkudita man o hindi, whether bumagsak man ng stock market o hindi, whether magdayaan man sa botohan o hindi, whether ano man ang mangyayari. Kapag ang Diyos ang nagsalita, mangyayari yun. Iyon yung binigay na basehan ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay soberano. At pag ang isang prophet ay nagsalita na nagkiklaim siya ito dahil galing sa Diyos at hindi nangyari, ang sabi ng Panginoon, it's not from me. It's not from me. At ang parusa doon ay that prophet shall die. That prophet shall die. Again, this is Old Testament law. Hindi natin sinasabi na pag may gumawa ngayon, dapat silang bitayin. But it is a clear anong tawag dito? Disqualification. Doon sa nagkiklaim ng sila quote-unquote prophet ng Panginoon. And how many sa panahon natin ngayon? Even today, ay mga nagkiklaim ng prophecy. And ang ginagawa nilang laro ngayon para maiwasan yun is they will just give vague prophecies. In the year 2025, may bulkang sasabog. Well, taon-taon naman may bulkang sasabog. In the year 2025, may influential na world leader ang mamamatay. Well, nangyayari din yun kadalasan. And then, pag may nangyaring balita, yun yung pinapasay. Again, that is just playing games. Plain malinaw na paglalaro lamang at ang layunin ay pandaraya at hindi sila ang propeta na kagaya na makikita natin sa salita ng Panginoon. So let's be very, very aware. And now, I calls people for obedience to God's command. Ang allegiance ng totoong propeta ng Diyos ay sa mga utos ng Panginoon. Ang sabi sa Deuteronomy 13 verse 1, if there arise among you a prophet or a dreamer of dreams and giveth thee a sign or wonder, and that sign or wonder come to pass. Now, nangyari na. Okay? Eh narito, merong sinabi, may miraculous works, may yung pinrophesy niya nagkatotoo. Wow, so sunod na pa tayo agad, follow na. Walang sabi, no, whereof he spake unto thee, saying, let us go after other gods which thou hast not known, and let us serve them. Tatawagin ka na sumamba sa ibang Diyos, tatawagin kang gumawa ng bagay na ayaw ng Panginoon. Ang sabi, thou shalt not hearken unto the words of that prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God proveth you, to know whether ye love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Again, ang tinetesting dito kung mahal mo ang Panginoon at isa sa evidence, pangunahing evidence sa pagmamahal sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga kautusan. So, again, dreams and prophecies does not trump God's words, God's commands. Ang una pa rin, ang basihan pa rin ay ang kautusan ng Panginoon. Verse 4, ye shall walk after the Lord your God and fear Him and what?
keep His commandments and obey His voice. At nasaan ang salita ng Panginoon? Nasa Biblia. So again, ang pangunahing authority is not the voice of anyone na nagkiklaim ng prophecy, kung hindi kung yung salita ng Diyos na nakasulat. So, again, pag nag-prophesy hindi natupad, hindi yan sa Panginoon. Nag-prophesy natupad, okay, ano man yung sinasabi niya, tetestingin ng scripture. So, ang basihan pa rin ay hindi yung prophet, hindi yung tao, yung scripture pa rin. So, makikita natin na napakadami. And sadly, ang dami nagkiklaim ng quote-unquote office of the prophet sa panahon natin ngayon, but they're teaching false gospels, they're teaching false theology, meron mga oneness, modalists, at kung ano pa, salvation by works and so on. So dun pa lang ay makikita natin na imposible na galing sa Panginoon, dahil kung wala ang gospel, wala ang Holy Spirit sa kanila. That is just plain and simple. So let us be very aware, let us be very watchful, at nawa itong mga katotohanan ito ay magdagdag ng filter sa atin kapag meron tayo na encounter, lalo na bilang mga Pilipino. Again, it's ingrained sa atin na madali tayong mawaw, madali tayong mapabilib kapag may mga balita, I can remember maybe 30 25 years ago ay may mabalita lang na statwa na lumuluha ng dugo. Pipilahan na yan ng libo-libo. So, muli, let us be watchful, let's be very careful, sapagkat naroon muli, ang trabaho pangunahin ng kaaway ay deception. Again, verse 12, and the prophet, that dreamer of dreams, shall be put to death, because he had spoken to turn you away from the Lord your God. So again, ang prophet na in subject dito, may sinabi siya, may pinapisa siya at nagkatotoo. Pero kung siya ay naglalayo sa Diyos, death penalty pa rin sa kanya. Again, in the Old Testament economy. Point, all prophets and any claim of prophecy from God are not over but under the written word of God, and that is the Bible. So muli, babalik pa rin tayo sa sola scriptura, and maya-maya makikita natin hindi natin kailangan ng mga prophecies. We don't need new revelations. Why? Because we have the complete written revelation ng Panginoon para sa atin sa salita ng Diyos. Prophecy, receiving new revelations. Again, New Testament prophecy. Okay, tingnan natin yung sa Old Testament. Paano naman sa New Testament? There is no demonstrable difference from the essential Old Testament concept of prophesying. Well, hindi na-revise yung pamantayan ng Diyos kung sino ang totoo at peking propeta. And there are some, again, na nagsasabi na yung mga quote-unquote nagkiklaim ng pagiging prophet, or nagkiklaim na sila ay nagpa-prophesy, ay pwedeng pumalya. Let's see. Apparent structure, New Testament prophets are local church-based and are under apostolic authority. Pag binasa natin sa Bagong Tipan, lalo sa Book of Acts, we will encounter some other characters like Agabus, na propeta. Pero makikita natin na they are more on, ang structures, they are more on subject to the New Testament church, to the church, to leaders of the church, primarily sa mga apostles. Sabi nga ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 14:32, and the spirits of the prophets are subject to the prophets. As in, hindi pwedeng maverick ang isang prophet. Hindi pwedeng siya lang basta mag-isa. Kahit ano sabihin nyo, basta ako. No, he is subject to the prophets. Ibig sabihin, yung nagkiklaim ng quote-unquote gifts of prophecy sa panahon noon sa New Testament, ay dapat kilalanin niya yung mga prophets, even scriptures in the Old Testament. So, hindi pwedeng solo flight na walang basihan, basta ito sinireveal sa akin ng bago ng Diyos, wala akong pakialam sa... No, that cannot be. Bakit daw? For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of saints. So muli, hindi po pwedeng renegade ang isang propeta. 1 Corinthians 13:9, for we know in part and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Again, isa ito sa mga halagang text when it comes to the usapin ng cessationism and continuationism. Yung mga continuationism or continuationists ay naniniwala na itong special gift na ito, particularly gift of prophecy, ay nagpapatuloy pa rin sa panahon natin ngayon. But
For me, as I understand ang salita ng Diyos, I am nandoon do sa I'm convinced ng cessationism. And why? Because I believe that the perfect is come. At ang sabi din ng Biblia, we know in part and we prophesy in part. So, that is in part. That is an inferior revelation. But when that which is perfect is come, pag dumating na yung perfecto, that in part shall be done away. So, darating yung time, ang sabi ni Pablo, na yung in part, which is kasama doon sa in part ay yung prophesying, will be done away. At kailan dumating yung perfect, which is the Word of God. Doon na kompleto na ang salita ng Panginoon. So here is our affirmation. When the completion and sufficiency of the Scripture, with the completion and sufficiency of the Scripture, prophecy is a terminated mode of revelation. Tapos na, hinto na ang prophesying, pagtanggap ng mga fresh revelation mula sa Panginoon. Bakit? Dahil kompleto na ang salita ng Diyos. Point, there are no more new revelatory prophetic sayings. Wala nang mga bagong mga revelasyon mula sa Panginoon. Kompleto na ang salita ng Diyos, nasa atin ang Biblia, at ito ang ating basihan ng ating pananampalataya at pamumuhay, at narito ang mga lahat ng gustong ipaalam sa atin ng Diyos patungkol sa Kanya at sa ating pananampalataya at pamumuhay. So again, is bahagi yun pag sinabi natin na sola Scriptura. Sabi ng Hebrews 1 verse 1, isa ito sa mga mahalagang text about dito. Long ago, again, this is the ESV version. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Dito, makikita natin, meron time marker na long ago. That is pertaining to the Old Testament economy primarily. In many times, in many ways, sa maraming paraan, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng dreams, sa pamamagitan ng mga visions, at iba't ibang mga kaparaanan. Nagsasalita ang Panginoon. Pagdating sa verse 2, but in this last day, so nagkaroon ng cut-off, merong ibang time marker na long ago, but in this last days. Okay, so expired na yung long ago. In these last days, paano nagsalita ang Panginoon? He has spoken to us by His Son. Pamamagitan ng kanyang anak, whom He had appointed heir of all things, through whom also He created the world. So now, our focus should not be the many ways of long ago. Our focus, if we are faithful Christians, should be His Son, the Lord Jesus Christ. Now, ang tanong ng iba, paano yan? Wala na si Kristo. Paano ba nagsasalita si Kristo sa kanyang mga tao? Merong records na mga sinabi ni Jesus. We have the Gospels, record ni Matthew, Mark, Luke, and John. And through His revelation, official revelation bearers, as He said sa Acts 1 verse 8, ang sabi ng Panginoong Jesus, but ye, at a particular na sinusabihan dito ay ang kanyang mga apostles, he shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. Particular, yes, with a wider implication ito, ang lahat ng Kristiyano, but in a specific, ang nasabihin dito ni Jesus ay ang kanyang mga apostol, that they are witnesses unto the Lord Jesus Christ, both in Jerusalem and in Judea and Samaria and at the uttermost part of the earth. So narito ang mga official revelation bearers. And if you remember sa book of John, pinangakuan ng Panginoong Jesus ang mga disciples that they will receive the Holy Spirit, and the Holy Spirit will remind them perfectly ng lahat ng sinabi ni Jesus, and the Holy Spirit will teach them all things. Again, that is primarily pertaining to the apostles. That's why we believe na yung mga salita, sinulat ng mga apostol, ng mga official revelation bearers ng ating Panginoong Jesucristo ay inerrant dahil nandoon yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo. So, again, ito ay wala tayong takot. Pag sinabi natin, wala nang prophets ngayon. Paano na yung salita ng Diyos? Well, nasa atin ang salita ng Panginoon. Nasa atin ang Biblia. Nasa atin ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. And maging yung kanyang mga salita sa iglesia sa pamagitan ng kanyang mga official revelation bearers, and that is the apostles. So, hindi natin kailangan ng fresh revelations. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ito ay tapos na. Present prophecies is claimed that there are still prophecies today, but not of the infallible sort. Again, yung mga nakiklaim ng prophecies ngayon, they do not want the strict na standard ng Bible. They claim na pwede daw magkamali. Muli,
walang basehan sa Bible na pwede magkamali ang isang propeta. The fallibility falls on the understanding and utterance of the prophet. Meron daw vision, wala daw problema sa vision, may mali lang sa interpretation ng prophet. Again, kung nangyari yan, so that prophet shall die. So, yung iba nakiklaim, nag-prophesy kami na mananalo sa ganito, pero hindi nangyari. Well, kasi yung mga tao hindi bumoto. So, muli ay napaka unbiblical. So, those prophets are quickly, by the standards ng Bible, ay disqualified. And ang ating boto dapat ay hindi nakabase sa kanila, kundi nakabase sa mga katotohanan at prinsipyo ng salita ng Diyos na inilatag niya sa kanyang salita. Let me take this, nasabi ko na rin, hindi ito pinakapaksa, pero napaka kailangan natin bilang mga mananampalataya na tumungo sa salita ng Diyos. Next year, magbobotohan dito sa ating bansa. Napakaganda, tumungo tayo sa salita ng Panginoon at maging informed tayo, at yun ang pagbasehan natin ng ating pagboto, hindi yung mga prophetic declarations. Dangerous effects sa mga ganitong klaseng claims, it results a devaluation of scripture authority. Mas pinakikinggan na yung sinasabi ng tao kaysa sinasabi ng salita ng Diyos. The Spirit is dragged to endorse the zealous impressions of the prophets. Lahat na lang sinabi, binulong, pinakita ng Banal na Espiritu, kahit yung pagbili ng private jet. The content of supposed prophecies today deflect from the central concerns of the Spirit. Again, ang central concern pagdating sa biblical prophecy is pertaining to pointing to the coming Messiah or the Messiah that had come, or sa ministry ng mga nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Pero karamihan ng mga prophecy, quote-unquote, sa panahon natin ngayon, it's trivial matters, politics and so on. So muli ay napaka layo na nito sa mga uri ng propesiya na makisusumpungan natin sa salita ng Panginoon. Then another day, it rivals and ultimately displaces the centrality of careful expository preaching. Ang masinihintay ng mga tao, I dream that sinabi sa akin ng Diyos. Mas kaysa dun sa buksan natin ang salita ng Diyos at pag-aralan natin ng masusi, ng tapat, expositorily, ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, muli ho, napakadelikado, napakamapanganib ng ganitong uri ng approach at nakiklaim sila na sila ay sa Panginoon. How does the gift of prophecy operate today? Paano ba ito nag-operate ngayon? In the Old Testament, prophets have two main jobs. Sa Old Testament, meron dalawang main job ang prophets. One, to receive and proclaim God's revelation. Ang pangunahing gawain nila ay tumanggap ng revelasyon mula sa Diyos. And as we have said, yung tinanggap nilang revelasyon na yun is to be relayed faithfully. Ma-deliver nila, ma-proclaim nila doon sa audience na intended faithfully, masabi nila ng tapat. And then letter B, to exhort people in relation to God's revelation. For example, kung ang Diyos ay nag-reveal na may parating na parusa dahil, for example, sa children of Israel, may parating na parusa dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sasabihin yun ng propeta. And the prophet will also exhort the people na magsisi na kayo, tumalikod na kayo sa mga Diyos-Diyosan, ilayo nyo ang mga bagay na yan, sirain nyo ang mga altar sa mga Diyos-Diyosan, at kayo ay magsisi upang patawarin kayo. So again, nahandun yung pagtanggap ng revelation, pagsasaysay ng revelation, pagsasabi sa kanila, and then exhortation sa mga tao in relation doon sa revelation na binigay ng Panginoon. Okay? Ito yung two main jobs ng isang Old Testament prophet. Now, since the close of the canon, complete na ang scriptures, there's no need for further revelation from God. Anong ibig sabihin yan? Yung letter A ay wala na. Wala na yung letter A. Wala nang pagtanggap. Wala nang pagtanggap ng bagong revelation. Ang meron tayo ay yung ni-revealed na, yung complete revelation which is in the scripture. So, ano nang ibig sabihin? At ang sabi sa Revelation 22 verse 18, for I testify unto every man that heareth the words of this prophecy, the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. So, hindi na pwedeng dagdagan. And also, hindi din pwedeng bawasan. So, tapos na, close na ang canon ng scripture.
hindi na ito pwedeng dagdagan. Anong punto? Point. The second objective of prophesying is still applicable. Ito lang ang natitira na pwedeng gawin. It is to exhort and warn people according to the given complete revelation, the Bible. And in essence, ito yung ginagawa ng mga pastors and teachers sa church. Na kung saan we open the Word of God, which is the revelation of God, complete revelation of God sa salita ng Panginoon, and we exhort people, we warn people from the Word of God sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. So that is the remaining na trabaho ng may quote-unquote gifts of prophecy. It's not anymore the receiving of new revelation, but the exhortation of people from the perfect revealed Word of God in Scripture. At yun ay ang Bible. 1 Corinthians 14 verse 3, but he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. Again, yun ang layunin. Maka-edify, ma-exhort, ma-comfort ang mga tao. And muli, bilang pastor, sa pangangaral ng salita ng Diyos, yan ay isa sa mga trabaho ng mga mangangaral. Sabi nga John MacArthur, since the completion of Scripture, prophecy has no longer been the means of new revelation, but has only proclaimed what has already been revealed in the Scripture. So tapos na ang pagre-reveal ng Panginoon, close na ang canon ng Scripture. Ang natitira is to exhort, to proclaim and to exhort with what has been revealed in the Word of God. 2 Timothy 4:1, ang sabi ni Pablo kay Timothy, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom, preach the word. Not preach the dream, not preach the vision, preach the word. Yan ang bilin niya kay Timothy. Timothy, preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Hindi wait for dreams, wait for revelations, wait for visions. No, preach the word. Yun ang trabaho ngayon sa panahon ng iglesia. Now, hindi lang prophecy. So nakita natin yung healing, yung miraculous works, prophecy. Pang-apat sa mga supernatural gifts is word of wisdom. Word of wisdom. 1 Corinthians 12 verse 8, ang sabi, for to one given by the Spirit the word of wisdom. So again, nagbibigay ang Holy Spirit ng gifts ng tawag is word of wisdom. Ano ito? Pag sinabing word, meaning logos, indicates speaking ability, maaaring kakayahan na magsalita. And then, New Testament, pag pag-aralan ng wisdom sa New Testament, it's often used to refer to the ability to understand God's will and apply it obediently. So again, word of wisdom. So yung wisdom ay madalas pumapatungkol sa kakayahan na unawain ang salita ng Diyos, matutunan ang kalooban ng Panginoon, and then i-apply ito. And then yung word ay speaking ability. So naunawaan ang salita ng Diyos, and then itinuturo, ibinibigay, pinoproclaim, pinapaunawa, pinapa-apply ang salita ng Panginoon. Point, the gift of the word of wisdom is basically in applying the truths discovered. It is the ability to make skillful and practical application of the truth to life situations. So pag sinabi natin merong gift ng Holy Spirit, ang word of wisdom, hindi ito yung merong natutubig lang or alam niyo parang walang, sabihin natin isang tao na mababa ang kaalaman, then pag nagising siya dahil may binigyan siya ng gift, biglang ang dami niya ng alam sa buhay, dami alam sa mundo. No, it's the ability to make skillful and practical application of the truth. At ang basehan ng truth ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. So it is the skillful, mature, insightful application ng mga katotohanan, understanding and application ng mga katotohanan ng Panginoon. And most of the time, often found sa mga ministers sa church, pastors, preachers, and teachers. Hindi lamang yon, mga counselors. Because if you will give counsel, you will need to give counsel from the Word of God. At kinakailangan kaya mong i-handle ang salita ng Panginoon.
At ang pangunahing gawain ng Christian counselor is not to counsel out of experience, but to counsel out from the scriptures. Sapagkat yung experience natin ay fallible, ang salita ng Diyos ay infallible. So, again, pastors, teachers, preachers, counselors, or even Christian writers, they may not be pastors, but they are writers na may kakayahan sila na buksan ang salita ng Diyos, unawain ang salita ng Diyos at isulat yung mga katotohanan at yung aplikasyon nito. And God from in history had been using people, used people and still using people na kung saan binigyan sila ng Panginoon ng kakaibang kakayahan na buksan ang salita ng Diyos, unawain ang salita ng Diyos. At hindi lang basta maunawaan nila ang salita ng Diyos, kung hindi ituro nila ito, ipaunawa nila ito sa iba. Merong mga literatures, I myself, I have books here na yung mga writers ay sumulat 200, 300 years ago, but still yung truths na sinulat nila is very much applicable, very much true, at napakalaking tulong upang maunawaan yung sinabi ng salita ng Panginoon at mai-apply sa buhay ng mga mananampalataya. So again, salamat sa Diyos sa mga binibigay ng gifts na ganito. Sabi ni Albert Barnes, sa komentary niya sa verse na yon, he has endowed with wisdom and has made distinguished for wise and prudent and comprehensive use of the scheme of redemption, and with a faculty of clearly explaining it to the apprehension of people. Hindi lang basta niya nauunawaan, kundi na-explain niya ng maayos. Ayan. So, dahil I've met some na pag nabasa na, bakit naiintindihan nila, pero pagdating sa pagta-transmit nito sa iba, doon nagkakaroon ng kahirapan. The sense is that one man would be prominent and distinguished as a wise man, a prudent counselor, instructor, and advisor. So yung mayroong gift ng word of wisdom, ay hindi ito para maging tanyag siya, kung hindi magiging instrumento siya ng Panginoon at gagamitin siya ng Panginoon para yung wisdom mula sa salita ng Diyos ay mai-disseminate, mai-apply sa mga mananampalataya. Now, hindi lang yun, meron ding gift of knowledge. Medyo mahawig-hawig ito sa word of wisdom, pero ang sabi, for to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Again, isa sa mga punto ni Apostol Pablo dito, ano man yung gifts na nasa iyo, wisdom man o yung knowledge man, ang binibigyan ng DN is the same Spirit. Kaya dapat hindi magkaroon ng superiority or inferiority na spirito sa loob ng church because of your spiritual gifts. No, it's from the same Spirit. Mayroong pagkakaisa at may pangangailangan sa isa't isa. Like wisdom, the gift of knowledge can be a broad term, not pertaining to obtaining secret knowledge. Hindi ito yung tumatanggap ka ng secret knowledge, secret name of God, secret information about heaven, or secret information about the future. No. Definition, it refers to the perceiving and understanding of the truths of God in His Word. Again, as we have said, related to dun sa medyo mahambing ito dun sa wisdom. Nevertheless, it's more on understanding yung sinasabi ng salita ng Panginoon. And then also, kung makikita nyo ho, kanina ginamit yung word of knowledge. So it also refers to more on explaining yung karunungan. It's more on pagbibigay ng kaalaman. Nandun yung kanilang giftedness. And yes, pag pinalikan ko ho, may mga weekly, I listen to different preachers, pastors, theologians, and there are mga theologians na pag pinakinggan ko sila, wow, as they open the Word of God, ay talagang nagiging malaking tulong para maunawaan ko. And there are pastors na pag pinakinggan ko, wow, when they open the Word of God is parang inooperahan yung puso para at hinahamon yung pamumuhay. So, siguro ito ay masasabi natin na ang puntirya ay magkaiba. Ang puntirya noong word of knowledge is to give information, knowledge. Ang puntirya ng word of wisdom is to give transformation,
wisdom sa buhay. But again, hindi magkaiba ng paraan. Ang paraan pa rin is through the proper teaching, proper ministering ng salita ng Panginoon. So again, we cannot split hairs dito. Maaari nag-overlap itong mga gifts na ito. And again, maaring multi-gifted ang isang individual, maaaring pareho siyang may gift of knowledge, may gift of wisdom at the same time. At again, kung isang tao, magmi-minister, magiging pastor, ay kailangan ay at least isa man lang or both ng gifts na ito. Number 6, gift of faith. To another, gift of faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the same Spirit. So na pag-aralan natin yung gifts of healing, pero ito naman yung gift of faith. Now, this is not saving faith. For saving faith is God's grace, not a ministry gift. So muli, ang pagkakaiba nito ay yes, ang pananampalataya sa kililigtas ay regalo ng Panginoon. Alam natin na sadly sa karamihan ng evangelicals, ang tingin nila ang pananampalataya ay galing sa tao at hindi galing sa Panginoon. It's from us. No. Ang tingin sa Bible, ang pananampalataya ay galing sa Diyos. Pero yes, tayo ang nanampalataya, pero ito ay binigay ng Panginoon at sa pamamagitan na ligtas tayo. Pero tutukoy dito ng gift of faith ay hindi yung pananampalataya sa kililigtas, kung hindi ang focus kasi dito ay gifts ng Holy Spirit for ministering. So, the gift of faith it's a gift of faith that ministers, hindi unto salvation, but it ministers to the church. So, yun yung focus nito. It is true that saving faith is also given to us by God. Malinaw yan sa salita ng Panginoon, Ephesians 2:8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, and the nearest antecedent is faith. So faith is the gift of God. So ito'y regalo ng Panginoon. Not works, lest any man should boast. Philippians 1 verse 29, for unto you it is given. Ano daw? Binigay. In the behalf of Christ. Ano daw ang ibinigay? Not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Ayan. So dito, meron dalawang ibinigay. Ibinigay daw sa atin, hindi lang ang pananampalataya o manampalataya sa Kanya, kundi ibinigay din sa atin ang persevere even in suffering, to suffer for His sake. So, it's not just faith, but also perseverance ay galing sa Panginoon. So, makikita natin dito malinaw na ang faith ay galing sa Diyos, saving faith that is. Pero pinag-uusapan nito ay yung gift of faith that is ministering gift, not saving faith. This gift of faith is given by the Holy Spirit to someone who is already in the body of Christ with the purpose of serving, as we have said. Ito'y ligtas ka na, and you are given the gift of faith. Now, ano ito? This is also different from daily faith that all believers live by. Hindi ito yung for we walk by faith and not by sight. Again, itong sinabi ni Apostle Pablo na ito sa 2 Corinthians 5:7, ang lahat ng Kristiyano, we should be walking by faith and not by sight. So, hindi ito yung pinapatungkulan ng itong gift na ito. So, paano natin maunawaan itong gift of faith? This connotes a special kind of ability to exercise faith. And makikita natin throughout Christian history that God has, yes, lahat ng Kristiyano live by faith. Pero throughout Christian history, even today, ay merong mga kakristiyano na binigyan ng Diyos ng ibang let's say, ano matamang salita? Ibang sukat. Kasi hindi yung manggagaling sa kanila. Siyempre galing yun sa Panginoon. Ng pananampalataya. And nung nung hinahanda ko ito, nung iniisip, saan ko nakikita ito? At ang unang pumasok sa isip ko, ito ay madalas nakikita natin higit sa malamang sa mga missionaries. Yung mga totoong missionaries. Hindi, I'm not saying na sa kanila lang, but what faith? Na lalo na if you will try to imagine yung mga missionaries 200, 300 years ago, walang eroplano, maglalakbay sila ng ilang buwan sa barko, dadalhin nila yung kanilang buong pamilya sa mga lugar na iba ang lengguwahe, iba ang kultura, wala silang kakilala, and they will spend their life translating the Bible from English to the native tongue, evangelizing yung mga locals, training, and many of them will experience hardship. Just if we will read about Adoniram Judson, iba pang mga
mga missionaries na ginamit ng Panginoon, si Patton, si Livingston, yung mga preachers like si Whitfield, and so on. Again, what faith na binigay sa kanila ng Diyos in such a supply na they will almost sabi nga, hindi ko maalala kung sino yung missionary na binata pa lang siya at alam niyang tinawag siya ng Diyos sa pagmimisyon. This is maybe 300-400 years ago. Sinulatan niya yung tatay nung babaeng Kristiyano na gusto niyang pakasalan. At alam niya na pag pinakasalan niya itong babaeng ito, isasama niya ito sa mission. At ang sabi niya sa sulat doon sa magulang ng babae, baka hindi niya na makita ulit ang anak niya. Again, hindi sila sasakay ng aeroplano. Months, 3, 4, 6 months ng barko para doon makarating sila, and very treacherous, very dangerous, and so on. At yung, nakalimutan ko na kung sino, nabasa ko yung letter, sabi ko, wow! And yes, natuloy silang magpakasal. At yes, pareho silang ginamit ng Panginoon sa makapangyarihang paraan sa lugar na napakalayo at ibang iba. So what faith? So gift of faith, a special kind of ability to exercise faith. 1 Corinthians 13:2, and though I have the gift of prophecy and understand all mystery and all knowledge, and though I have all faith so that I can remove mountains. So again, dito makikita natin na merong parang level, na hindi lahat meron ito. Yes, we strive to grow in our faith for the Lord. We all should be striving. Pero meron binigyan ng Panginoon ng gift of faith. Now, huwag natin gagamitin ito na lisensya na, well, hindi ako binigyan ng gift. No, we all should be striving to grow in grace and knowledge of our Lord Jesus. We should be growing. Nevertheless, meron talagang binigyan ang Panginoon. And let us end here, sa sinabi John MacArthur, this category of giftedness is limited to certain Christians and has to do with an intensive ability to trust God in difficult and demanding ways. It is the ability to trust Him in the face of overwhelming obstacles and human impossibilities. And there are just some cases na biblical example siguro, pwede sabihin, is Job. Kung tayo ang dadanas, so dinanas si Job. I don't know. Di ba naman mag-supply ang Diyos ng pananampalataya? Baka hindi natin kayanin sa atin ng ating sarili. Apostle Paul, nung in-enumerate sa 2 Corinthians, yung napakadami niyang mga pagdurusa. Baka walang tumagal. Di ba na lang nagdadagdag ng pananampalataya? So it's not the grit, yung tindi ng kapit natin. It's the supply ng biyaya ng Panginoon. God has gifted some with that gift of faith. Okay. Tignan muna natin. Baka sakaling merong wala namang comment dito po sa ating messenger. Wala rin naman. Text message. Pwede ba, from Brother Boy, sabi mo, pwede pa ba gumamit ng propeta ngayon ang Diyos? O ang mga prophecy na lang sa Revelation ang mga magaganap? Well, kasi po ang tanong, pwede pa bang gumamit ng propeta ngayon ang Diyos? There's no question because God is omnipotent, He is sovereign. But kung ang tanong ay yung ability ng Diyos, walang question doon. Pero ang sabi ng Bible, tapos na. Hebrews chapter 1, yung different ways sa pagre-reveal ng Panginoon is tapos na. But now, He has spoken to us by His Son, and the Lord Jesus Christ had assigned official revelatory bearers. So, wala nang fresh revelations. So, mga prophecy na lang sa Revelation ang magaganap. Yes, yun na lang. Kasi wala nang addition, and wala nang subtraction. Kung may indwelling ng Holy Spirit, bakit ang ibang Kristiyano ay nagpe-pray na dumating sa kanila ang Holy Spirit? Well, kung tunay silang mananampalataya, most of that is from wrong teaching, wrong theology,
or maaaring wrong use of words. At minsan ganun, may sikat na kanta at merong mga churches na hindi maingat pagdating sa mga kantang kanilang kinakanta. Sikat at very touching, at yung words ay, "Come Holy Spirit, come fill us, indwell us," so on and so forth. But again, because dahil maraming mga churches, maraming mga Kristiyano ay hindi malalim sa salita ng Panginoon, it's more on, their approach is more emotional rather than biblical, ay nahuhulog o nagagawa itong mga ganitong mga lengguwahe at hindi sila nagiging maingat. Now, ang pinaka mapanganib ay kung talagang wala sa kanilang Holy Spirit. So that is very, very dangerous na kalagayan. So we can attribute that to those two things. Hopefully, it's the first rather than yung latter. Thank you very much po. At hopefully tayo patuloy na natututo, napapaalalahanan, at sana nakikita nyo na ito'y hindi lang mga impormasyon, kundi dagdag na kaparaanan upang maingatan natin yung ating sarili as filters, and also ay makapag-ministeryo tayo sa iba sa biyaya ng Panginoon. With that, tayo po ay mag-close sa panalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po. Tunay, nakakamangha ang iyong biyaya, nakakamangha ang iyong banal na Espiritu na nagbigay ng iba't ibang mga kaloob sa iyong mga mananampalataya para sa ikatitibay ng iglesia at sa ikapupuri ng iyong pangalan. Tulungan mo nawa kami na maging seryoso, maging tapat, lalo na sa iyong salita. At ito, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng direksyon, ng patuloy na pundasyon para sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Ingatan mo kami, O Diyos, ingatan mo po ang iyong iglesia, at salamat po sa napakaraming biyaya. At Lord, help us as you intended na ang mga kaloob mo sa mga ang mga gifts ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya ay maggamit ng may katapatan at kaseryosohan, kasigasigan, alang-alang sa kapurihan ng iyong pangalan. Ilayo mo kami sa masama, ilayo mo kami sa kasalanan, O Diyos, at tulungan mo kami patuloy na maging tagapaghatid ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang, at lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli ho, maraming salamat, at kasama namin kayo today sa Time in the Word. Hopefully, next Wednesday, kasama-sama tayong muli. At kung nasumpungan nyo na ho na blessing itong ministry na ito, pwede nyo i-share sa iba. And again, hindi ko pala nailagay sa mga slides, hindi nyo pa nabisita, Faithful Bible Truths. Ito ay isang YouTube channel, Faithful Bible Truths. Search nyo lang po. And please to subscribe and share to others upang makapag-minister rin sa kanila. God bless po, magandang gabi, at ito nagtatapos ang ating Time in the Word.